So ngayon, mukhang ganun na naman ang ginagawa nila. Dinidelay na naman nila na ang pangako ni Senate President, March, diba, April, may nagsabi ng wag madaliin, may nagsabi ng August. O, anong gagawin nito? Palilipasin na nila itong araw ng halalan. Nang sa ganon, makapasok yung mga tawag dito, itong mga pro-China senators, diba? Mga pro-China candidates ng PDP laban. Yari tayo dyan. So ano pa nga asahan lalo natin? Ang kailangan po natin ngayon, mga kababayan, i-select natin, regardless of political color, i-select natin yung mga po malilinaw ang mga isipan para i-update natin ang ating saligang batas. Yun ang ating mga ilagay dyan. Para ho magkaroon tayo ng 12 na pag-asa po sa pagbabago ng ating saligang batas. Pagdating ng 2028, ganun din ho ang gawin natin. Kung sino yung mga pabor sa pagtatama, pag-update ng saligang batas, iboto natin. Para ho pagdating ng 2030, sana kung sino man ang presidente niyan sa 2030, matuluyan na po talaga na maamyendahan ang saligang batas. Di ba? Kasi sa panahon ni PBBM, naku, mukha pong malabo ito dahil binabaon na ng mga senador sa pagkatenga. Anong panahon, ito maalala ko lang, meron pong sa parliamentary procedure, may tinatawag diyan na filibustering. Ang filibustering, ito po yung magpe-privilege speech ka. Okay? So hawak mo yung oras mo, bahala ka sa buhay mo. But the moment you stop, end na ng privilege speech mo yan. Well, actually, si Marcos ginawa niya yan eh. He was a senator. Ngayon, merong panukalang batas na hinarang niya. Hinarang niya yun. Yun po yung hinarang niya panukalang batas na yan. Nagsalita siya ng Diyos ko, ilang oras yun, dire-diretso, hindi siya tumitigil. Hanggang sa inabot na lamang ng tawag diyan pagtatapos ng session nila. So, yung susunod pong yung GAA for the next year reenacted. So, trinabaho na naman nila ngayon itong pagbabago ng yung budget, pag-update. Kasi pwede naman yung baguhin uli talakayan susunod na kongreso. Pero kinakaya nilang budget, yung parehong budget ng yung volume, yung halaga nung nakaraang taon. So ngayon, para hindi po maulit ni Mako yung ginawa niya, ang ginawa pinapunta ni Romualdez si Imelda. And apparently doon niya nakita si Imelda. Tinigilan niya na yung schedule. Nabasa ko naka-schedule siya para sa privilege speech, pero hindi niya na po ginawa yung privilege speech na yon. So smoothly nakapasa yung panukalang batas. So ngayon, ito pong sistema na yan, wala nang filibustering ngayon May limit na yung privilege speech. So, ang ngayon po, ang ginagawa naman nila, itong filibustering, sa mga committee hearing po. Diyan nila tinatagalan ng todo-todo. Tignan nyo, pinofocus pa nila roon sa People's Initiative. Diba? Tapos committee hearings. Ang tanong, kailan tatapusin yung committee hearings? Huwag daw madaliin. Sino yung mga tinawag nilang resource person? Yung mga natural na magdidepensa sa saligang batas. Dapat ang kinuha nila yung mga nasa business sector, yung may mga engagement internationally. 'Di ba? Yung mga nangangalap talaga ng mga business partners from abroad. Yun po dapat ang kinukuha nila rito. Hindi yung constitutional framers. Magsasabi ba yung mga yan na o nga po, nagkamali kami talaga, dapat talaga i-update yan Di ba? Parang inaminan nila, natatanga-tanga sila nung araw, pero tamang gawin nila yun. Dahil iba po yung panahon nung ginawa nila yung saligang batas, iba naman po ang panahon ngayon. Kaya po ang ating saligang batas, katulad ng sa ibang bansa, ito po dapat ay flexible. Look at the American Constitution. Naka-27 na silang amendments. Bakit? Kasi flexible ang Constitution nila. Di ba? Dahil ang saligang batas,
Ang mga batas po na gagawin, nakabatay sa kanya. Hindi pwedeng lumagpas. Diba? Paano kung yung mismong saligang batas obsolete ang provision? Ano maaasahan mo? Di obsolete din yung mga batas na madiderive from it. So it's useless. It's a waste of money. Diba? It's a waste of time. Kaya dapat po dyan, flexible ang constitution natin. Diba? It must be attuned to the changes of times. Yun po ang nararapat. Problema, etong mga senadores natin, todo mananabotahe. Ang liwanag na sinabi ng Pangulo I want to make it clear. This administration's position in introducing reforms to our Constitution hanggang economic matters lang daw po, economic matters alone. Sabi niya, gusto kong linawin, sabi ng Presidente, ang administrasyong ito, itong mga isinusulong nating pagbabago sa ating saligang batas hanggang economic provisions lamang. Or those strategically aimed at boosting our economies, boosting our country's economy, nothing more. Wala hong term extension, wala hong abolishment or abrogation ng Senado. Kaya tigilan ang kapraningan. Di ba? In any event, this administration is going to push hard to attract more foreign investments to significantly help us achieve our ambition of upper middle class status by 2025. Sino po ba ang dapat makakuha nito ng upper middle class status? Lahat ng mga Pilipino. Yung mga nasa upper class na, hindi na yung bababa. Di ba? Magme-maintain na yan ang sarili nila ron. Pero ang gusto ng Presidente, by next year, maramdaman na natin ito. Magkaroon na tayo ng again, 100% na ang ating employment rate. Kapag nangyari pa mag-negative, imposible ba na mag-negative tayo sa unemployment rate? Hindi ho. Bakit magiging imposible? Ang ibang bansa nga, di ba, na dinadayo ng mga OFWs, yan po yung merong mga negative unemployment rate. Dahil po, mas maraming trabaho, konti ang nagtatrabaho, kaya naman po welcome sa kanila ang mga ibang lahi na doon ay mamasukan. Ayaw nyo ba yun? Magkakaroon ka ng kasambahay na AFAM? Di ba? Ayaw nyo ba yun na ang mga kapamilya ninyo dito na lang magtatrabaho sa Pilipinas? Aayawan lang po yan ng mga may mga ginagawang milagro, 'di ba? O yung mga yung mga buhay mga one day millionaire. Yan lang po yung aayaw na yung kanilang mga kapamilya na OFWs umuwi na ng Pilipinas at dito magtrabaho. 'Di ba? Kaya nga sabi ng mga kongresista, ito po kabilang ito sa yung Young Guns congressman, walang yung mga bansag silang ganun itong si Ako Bicol Party List, si Bongalon. Sabi niya, we urge the esteemed members of the Senate to take into account the statement of our President who emphasized the need to facilitate the entry of significant foreign investments. Diba? So sabi niya, kayong mga nandyan sa Senado, asikasuhin nyo na lang itong hinihingi ng ating Presidente para mapabilis naman yung proseso, diba, ng pagpasok ng mga dayuhang mga ngalakal. Sabi niya, this will pave the way for faster and more inclusive economic growth, which can ultimately lead to a better quality of life for all Filipinos. Correct. Sabi ni Barbers, siguro naman tapos na ang bangayan, trabaho na lang. The President, has broken his silence and finally endorsed constitutional economic reforms. Sabi niya, sabi niya, ang Presidente binasag na yung kanyang katahimikan at isinulong na yung mga constitutional economic reforms, mga reforma sa ating saligang batas. So sabi niya, mga senador daw po, mabuting gawin na at the very least, listen. Dapat daw gawin mga senador, makinig. Yan yung mabuti niyong gawin, makinig mga senador. Sabi niya, the prolonged war between the Senate and the House of Representatives
would now hopefully come to an end and start working. Alam niyo, para sa akin personally, sana naman din po itong si SMR ay pangunahan na ang ceasefire, okay? Sa unilaterally diyan po sa side po ng Kongreso. Na total naiano na nila, pahayag na nila, naihatid na nila ang kanilang mensahe sa Senado na, "Oy, magtrabaho naman kayo. Puro kayo ngaw-ngaw." 'Di ba? And then ito rin naman pong si Senate President, "Sir, kahit magkongresista ka, mananalo ka eh. Kaya tigilan niyo yung kapraningan." Dahil hindi naman po hinihingi ng presidente na amyendahan ang saligang batas para kayo sibakin sa trabaho kahit na gustong-gusto na po ng mamamayang Pilipino. Okay? Oh. Ito naman ang sabi ni Nancy Binay. Sabi niya na, hindi ito magic solution na kapag napasa, mawawala ng lahat ng problema natin o okay na ang ekonomiya ng ating bansa. And I think baka kailangan namin din isa yan sa kailangang ibahagi din sa mga kababayan na kumbaga, hindi lang ito ang solusyon. Nangyatong babaeng ito na kulay pasa. Hindi ako bisabi nun, nasabi nung iba. Kulay pasa daw. Alam niyo ho, itong statement na ganito, ito ho ay statement ng mga tamad na mambabatas. Mga tamad, bakit? Ayaw po nilang tingnan yung ibang mga pamamaraan. Diba? They don't want to resort to other avenues. No. Basta sa kanila, pragmatic. Ito na lang tayo, ganito na lang tayo. Diba? Kasi marami pang mga solusyon, maraming pamamaraan. Anak ng putya, ang ibabalandra lang naman nila rito. Yung Foreign Investment Act, yung mga ganon, di ba? Yung mga batas na ginawa na nila. Nasubukan na po ng presidente, hindi gumagana effectively. Isipin nyo na lang po, mga kababayan, 7% lamang doon po sa nakuhang pledges ng presidente. Tapos hahanapin ninyo nasaan na, anong nangyari? Di ba itong mga senador, yung mga buong na naghahanap, ano na nangyari doon sa mga economic pledges na nakuha ng presidente? Walang nangyayari po sa 93%. Bakit? Hindi natin maibigay yung kanilang hinihingi. Majority na eh. So ano gawin natin dapat dito? Di ba? I'm sure ho, kahit po si Nancy Binay ang maging presidente ng Pilipinas, ganun din ang gagawin niya kung anong ginagawa ng presidente ngayon. Kaya po dapat, etong mga to, hindi lang po sila makinig, kundi ang ibig sabihin, they must put themselves, or they should put themselves, di ba, on the president's shoes. Kung ibig sabihin, hindi sila, huwag sila pumasok doon. Ibig sabihin, ilagay nila yung sarili nila sa katayuan ng presidente. Hindi yung bilang isang mga mambabatas na sanay lang po humanap ng butas at gumawa ng butas sa batas. Ito naman si Grace po naman. Kailangan ba natin ang tiyatya para sabihin natin we're open for business? Sabi nila sarado ang ating ekonomiya, pero ang totoo bukas naman talaga tayo sa foreign investors. Bukas naman talaga tayo eh. Anak na po siya. Yung 60-40. Again linawin ko lang, hindi po lahat ibubuksan natin. Di ba? Yung alin lang po yung walang kinalaman sa national security. Yun ang buksan natin. Di ba? Ihaan natin sila na mag-manage ng negosyo nila. Inimbitahan mo rito, manufacturing, okay. Magtatayo sila rito, kunwari pagawaan po ng sasakyan, pagawaan ng motorsiklo, pagawaan ng goma yung gulong ng sasakyan. Pero kailangan meron silang 60% na kasosyo na Pilipino. Di ba? Isipin mo sila nagdala ng negosyo nila, effort yun para sa kanila. Di ba? Tapos hindi nila pwedeng i-manage ang kanilang negosyo. Paano ko yung maging kapartner nila? Sinindikato na pala sila. Di ba? Aalis na lang sila ng Pilipinas sa bangkarote. Etong Pilipino na kilala rin naman sa katusuhan.
ang pag-uugali. So, but hindi natin sila bigyan ng pagkakataon? We invited you, human, to put your investments here, then manage your investments. Di ba? Dapat ganun. Oh. Ito pa si Angara. If we have faith in the ability of our voters to discern who to vote for, then we should be confident in the capacity of our countrymen to determine whether changes in our constitution will be advantageous for them. Tama. Di ba? Magkaroon ng plebisito. Oh. Kung ano yung mga tanong doon, at inaprubahan ng mga Pilipino na ito ang baguhin nyo, then gawin ninyo. Okay? Alright, so iwan po muna natin itong topic na to. Diba? Yung iba nga diba galing ng China. Diba? Umalis doon. Oh. Ito sabi ni Angel Fernandez, yung amo ko umatras dahil palugi. Diba? Sa Vietnam nag-invest, aray ko. Kasi totoo naman doon sa China, yung mga umalis doon ng mga investors, ano yung inayawan nila doon? Diba? Definitely, meron silang inayawan doon. So, hanap sila kung saan sila pwedeng mag-invest. Aba, ang Pilipinas, kaalyadong bansa ng Amerika. Diba? Pero bakit hindi nila rito pinagkatiwala yan? Diba? Yun nga yung hindi masagot ng mga senador natin Bakit ayaw nila sa Pilipinas? yan na sinapaw at Binay na lipasan na yan sa uso, pati si Kilay. Si Cheese Escudero. Diba? From Wilfredo. Pansinin niyo yung Meralco sa tubig, walang tigil ang pagtaas sa telepono. Pag hindi ka nakabayad agad, putulan ka na agad. Kaya ayaw nila yan. Alam niyo kung magkakaroon tayo rito ng narinig ko yung paliwanag ni Stella Kimbo. So, in-offer na natin itong mga batas-batas economic laws natin, yung Foreign Investment Act natin sa mga negosyante. Alam niyo yung problema ng TELSRA? At alam nyo naman, I was one of the first 20 or first 28 agents dito sa Pilipinas na nag-handle ng Australian account. Telco, etong TELSRA at saka yung Optus. Two rival major companies po ng Australia yan. Sinubukan po nila noong 2008 kung kaya ba ng mga Pilipino i-handle ang Australian culture. Okay? So ngayon, bumilib sila sa amin kasi nakuha namin yung accent nila, natutunan namin etong accent and then slang. Yung mga, good night, mate. How are ya? Oh, my breadbasket is hiking. Natutunan namin yung mga ganyan nila. Can you pass me the dead horse? Diba? Mga ganun, natutunan namin. Nagkaroon kami ng Revalida. Yung, test calls. Sa Revalida namin, we have to apply everything that we learned from the training. And apparently, the training lasted for only 2 weeks. Pero nakuha namin yun. So, eto na. In-expect namin in 2008, there should be no more hassle. Makakapag-invest sila rito rin sa Pilipinas. Ikaroon ng TELSRA dito, tsaka Optus. Anak ng tutyang, di ba? Meron na silang mga tinayong mga facilities dito sa Pilipinas. Ang problema ito, yung pong ating sistema ng mga batas natin, yung unpredictability ng Pilipinas, yun po yung hindi nila nagustuhan. Alam niyo ho, tama naman din po yung sinasabi ni Nancy Binay na ito po ay hindi po ito magic solution na kapag naipasa na, 'di ba, mawawala ng lahat ng mga problema natin. Totoo naman po 'yan.
aminin natin na meron po talaga tayong malaking problema pa rin pagdating po sa political instability because of too much politics or too much politicking, produkto po ng too much democracy. Di ba? Katulad na lang na kapag hindi nagustuhan, hindi nakuha yung isang gusto, titira ng tatangayin ng isang bahagi ng bansa. Eto mga secessionist. Kapag ka napraning, iwalay natin ang Mindanao. Diba? O may mga uto-uto naman. Oo nga, umalay na tayo kasi inaapi tayo. Hindi tayo binibigyan, neglected. O tragis, ng panahon nga nung ni Duterte, 51 billion na inilaan sa anak niya lang. Hindi niya minura ang kongreso diyan. Di ba? Bakit nyo kinukonsinti ang aking anak? Dapat pinag-open the box din niya yun. 51 billion in 3 years. Di ba? Unprogrammed pa yun, yung budget na yun. My God. Okay, and then isang problema rin po natin dito, red tape, corruption. Di ba? So dapat po diyan magpasa ng batas. Dapat nga itong kongreso natin, itong Senado, both houses, ay magpasa kayo ng isang resolution na himukin niyo ang presidente ng Pilipinas na i-reactivate ang death penalty law na sinuspindi po ni GMA noong 2006. Pagkatapos magbitay ni Ramos, 'di ba? Tapos nakailan bang bitay? 2. Pagkatapos nun sinuspindi na. Dapat po iyan, eto kung talagang seryoso tong mga to, 'di ba, na paglaban sa mga corruption, ipasa ang batas, ang panukalang batas na bukod sa heinous crimes, yun pong may mga parusa na life sentence sa mga agricultural laws natin, pati sa mga anti-graft and corruption laws natin, yung mga may life sentence, dapat po mag-upgrade ito into death penalty. Matik po dapat yan. I-reactivate yan. Panawagan ko rin yan kay PBBM. Buksan uli itong death penalty. Hindi po tayo nawala ng batas ng death penalty. Meron tayong death penalty law sa Pilipinas. Sinuspindi lang ng kanyang kinakapatid. Diba? Kapag ginawa po nila yan, talaga ang buong mundo magtitiwala sa Pilipinas. Diba? Na, uy, seryoso to. Tragis, mamamatay na yung mga corrupt na politiko. Yung mga corrupt na mga nasa private sector, yung mga smugglers, dapat po buhayin nila yan uli. Yan nakaka-frustrate naman talaga sa ating gobyerno. Panahon ni Duterte, pinangako ang death penalty. Pero ano nangyari? Walang nangyari. 'Di ba? Pangako lang naman kasi, sabi nga niya, ang kampanya, payabangan lang naman yan. Yun, nabudol tayo. 'Di ba? Isang problema natin dito, yung higher power rates, yung presyo ng kuryente, Diyos ko po, napakataas. Sino nga ba namang negosyante ang mag-e-enjoy rito na mag-invest? Tapos, 'di ba, ang magiging resulta ng produkto nila, napakataas ng production cost kumpara sa Vietnam, kumpara sa ibang bansa. So isa po yan, so dapat na asikasuhin ng administrasyon din ngayon. Etong binanggit ni PBBM na yung modular nuclear power plants. 'Di ba? Sa bawat mga probinsya na kailangan ng supply ng kuryente, dapat maglagay ng ganyan. 'Di ba? Magtayo. Yung mga politiko naman, yung mga environmentalist na, alam mo naman yung environmentalist, talagang lahat na lang ng bagay tututulan yan. Diba? Ito namang mga politiko, wag namang magpakyut. Balansehin, tapos sumugal tayo. Diba? Hanap ng pag-unlad. Tapos takot kayong sumugal o hindi man kayo takot sumugal. Diba? Papakinggan nyo lang kung ano yung naibulong o naisulsol nitong mga kontra. Dapat maging bukas tayong sumugal. Yan po kailangan natin. Kung gusto natin ng kaunlaran sa Pilipinas, we have to gamble. At para manalo ka sa labang ito, manage properly. Manage every possible hindrances. Kumuha ng tamang tao.
'Di ba? Yung mga economic managers, dapat mga performers. Ang sabi nga po nito ni Razon na napakinggan ko, at yun, ganoon naman din ang sistema sa call centers, kapag ka nakakuha ka ng, sabi niya, marami dyan, magaganda yung resume very impressive. Pero, pagdating sa realidad, sa trabaho, po tragis yan, puro impression lang pala. Diba? Palpak pala ang performance. So pagka ganun ang nakuha mo at marami kami niyan, huwag mo nang patagalin. Let go mo na agad. Tama po yun. Kaya ang call center industry, kahit po sa ibang bansa, ay nagiging successful. Dahil dyan, they keep the best amongst the best. Yan po. Diba? Yan ang dapat gawin natin dito. Yung mga renewable energy sources natin na na-determine na, huwag nagharangin kung saan itatayo. Kahit na yan po ay Geo-Reserve Park, di ba? Kahit na yan sabihin natin na yan po ay pinangangalagaan. Diyos ko, ilagay, kaya nga sabi ko maglagay kayo dyan kung ano yung akma. O halimbawa, Geo-Reserve Park, maraming ibong lumilipad. O ba't ka maglalagay ng windmills? Di ba? Maglagay kayo dyan ng elevated na, na yung solar panels. Di ba? Dapat ganun, ibagay. Sayang yung marami tayong resources dito Sabi ni Sir Carlos, Senate of the Philippines is specializing on inquiry and hearing. Correct. Puro sila tanong, puro sila dinig, wala silang aksyon. Lagi kasi iniisip nila pag ginawa ba natin ito, mag-i-exist pa tayo. Pag napraning sila na parang hindi na yata, okay, wala na, ayawan na. Di ba? Ay nako. Ito ang susunod nating topic, mas matatawa ho kayo rito.